Hello mga ka-viewers! In this video, tuturuan ko kayo kung paano mag-apply ng inyong passport via online. So first, ang gagawin natin ay pupunta tayo sa ating Chrome. So click nyo yung inyong Chrome. So guys, dito sa search engine na to, itatype lang natin dito yung ating DFA. So, online. DFA online. So, DFA online appointment. So, yan lang yung itatype natin. Tapos, click natin. Go. Ayan. Dito, hahanapin natin yung link kung saan tayo mag-a-apply ng ating passport online. So, hanapin natin yung tamang link. So, dito sa baba, makikita nyo dito yung itong link. Itong link ang dapat nyong hanapin. So, ayan guys. So, click natin. Okay, andito na tayo. So, scroll down lang natin. So, may reminder si DFA sa atin na nag-a-apply ng passport application via online. So, ito yung tandaan nyo, ha? So, applicants are advised to use only Google or Yahoo Mail or Yahoo email accounts in securing an appointment to avoid any technical incompatibilities. Email address restriction and accessibility may vary on your access location and country and or email service. So, ang tandaan nyo guys, ang dapat nyong gamitin sa pag-apply ng inyong passport, okay, ay kailangan yung inyong email ay gamit ay yung inyong Google or Yahoo Mail. So, ito ang sabi niya, Google or Yahoo Mail. So, scroll down natin ulit. Ito pa lang yung mga Google, ito pala yung mga gmail.com or yahoo.com. So, scroll down natin yung terms and condition. Pag may time kayo, basahin nyo lang yan. So, dito naman, huwag kaligatan na i-click itong box dito banda. So, click nyo yung box. So, click natin yung box. Dapat naka-check. Tapos, i-click natin yung Start Individual Appointment. So, click natin yung Start Individual Appointment. So, click natin. Okay, so andito na tayo. So, Individual Appointment or Site Location. So, dito sa specify the site where you want to set up an appointment. So, andito na tayo sa Asia Pacific kasi ang Philippines ay nasa Asia Pacific din. So, country or special administrative region, okay na yan, Philippines. So, huwag nyo nang galawin. So, dito naman sa site, ito, check nyo lang itong site, na, check lang natin to. Ito, sa site na to, kung saan nyo pwede i-pick up o i-process ang inyong passport. So, like for example sa akin, ipipick up ko yung aking passport o ipapaasikaso ko yung aking passport doon sa Bacolod, Robinson. So, click ko yung Bacolod, Robinson. So, ayan. And then, office name. So, okay na yan. DFA Regional Consular Office, Bacolod. Tapos, andito banda, sa office address, yung office address, ito yung address kung saan naka-address yung inyong DFA
passport. So, nasa third level Robinson Place, Bacolod, Barangay Mandalagan, Bacolod City, 6100. So, scroll down lang natin. Okay na yan. Automatic na may ano na siya, may address na siya. So, yung contact number, ayan. So, scroll down. Ito pala yung contact number ng office address ng DFA sa Bacolod. So, if in case na may mga katanungan kayo or any update sa inyong passport, pwede nyo lang kontakin yung telephone number na nakalagay dito. So, merong noticed. So, ayan. This is only applicable to applicants, to applications submitted within the Philippines. Ito ay para lamang sa mga nag-a-apply ng Philippine passport sa Philippines. Okay? So, ayan, basahin lang natin. Tapos, mga ka-viewers, dito naman, of course, as I said, i-click natin yung box na yan. So, click natin. I confirm that I have read and understood and agreed to the above condition. Pagtapos nyan, i-click nyo lang yung next. So, click nyo yung next. Ayan. So, click natin yung next. So, okay. So, dito guys, meron palang note. So, dito, pag makikita nyo itong note na to, wait lang. Itong note na to, fields with asterisk are required. Kailangan, kapag may makita kayo mga asterisk dyan, ibig sabihin, kailangan nyong i-fill upan yan. Pag hindi nyo na-fill upan yan, hindi kayo makakapag-proceed sa next step ng inyong application. So, take note kapag may mga asterisk, kailangan na i-required, i-fill upan nyo siya. So, lagyan nyo siya, okay? So, scroll down natin ulit. So, ito naman guys, dito sa site na to, makikita nyo, diba, dito sa site na to, automatic na meron na siyang nakalagay na siya. So, kasi kanina nga, diba, doon sa site, pinili natin yung Bacolod kung saan natin ito ipipick up yung ating passport or saan ito malapit sa atin. So, pinili ko yung Bacolod. So, automatic na andyan na siya. So, andito na tayo sa date ng ating appointment. So, pipili na tayo ng ating date of appointment. So, dito sa date of appointment, earliest available appointment. So, 1st February 2024. So, meron dito, to the extent possible, additional slots are made regularly. Ito guys. So, may i-explain ako. Yung sabi dito, yung kulay green, wait. Ibig sabihin dito, yung kulay green, ito, ibig sabihin available. So, kapag naman yung nakakulay pula siya, kapag kulay pula siya, ibig sabihin fully booked yun. So, like for an example, itong mga, itong 29, 30, and 31, ibig sabihin fully booked yan. Ito namang naka-green, ayan, ibig sabihin available yan. So, pipili tayo ng ating date of appointment. Kung kailan natin pwede itong puntahan doon mismo sa DFA. So, like for example, pipiliin ko yung pipiliin ko yung 1. So, click ko lang yung 1. So, nasa February 1, 2024. Nasa kulay blue na siya. Okay.
Tapos, dito naman banda sa time, ito may mga available slots sila. Pwede ka dito sa 9 to 10 a.m. Pwede ka rin dito sa 10 to 11 p.m. Importante na kulay green yung slot na to. So, like for example, pipiliin ko yung 9 to 10 or example, 9 to 10, yan yung pipiliin ko kasi available siya. 'Di ba? Makikita nyo siya available. So, i-click ko yung time na yon. So, pagkatapos niyan, i-click nyo lang yung I'm not a robot. So, click nyo yan. So, scroll down and then click nyo yung next. So, click natin yung next. Okay, good. So, pagka andito na tayo, so, meron na tayong date of appointment. So, ayan na yung inyong date. Site Bacolod, Robinson Bacolod, date February 1, 2024, time 9 a.m. to 10 a.m. So, proceed tayo. Merong note, the system asks for additional information when applicant is a minor. So, hindi naman tayo minor. So, ibig sabihin wala namang additional information na ibibigay. So, merong warning dito. Ayan, basahin nyo lang yan. Tapos, huwag kalimutan na i-click yung agree. So, click nyo yung agree. Ayan. So, dito yung telephone number. Pero pagka wala naman kayong telephone number, proceed kayo dito sa mobile number. So, dito ilalagay ko naman yung aking mobile number. Dapat ilagay nyo dito yung inyong country code. Yung country code ng ating Philippines is +63. So, kasi nga may plus na siya, so ilagay nyo lang dito yung 63. Tapos, yung the rest number ng inyong mobile number. So, ilagay ko dito. Like, for example, So, dapat bilangin nyo yung inyong mobile number kung tama nga ba yung inyong mobile number kasi pagka nagkamali kayo, hindi kayo makakapag-proceed kasi nga mag-e-error siya. So, ayan na. So, take note guys, kapag wala kayong phone number, okay lang yan. So, dito naman sa mobile number, dahil nga may asterisk siya, kailangan natin i-fill upan. So, ilagay natin yung ating mobile number dyan. So, dito naman sa email address, so, ayan, ilagay ko dito yung aking email address. Like, for example, so, ayan. Example lamang ito, okay? So, okay, good. So, nailagay ko na yung aking email address. So, confirm. Iulit nyo yung pagkalagay ng inyong email address. Make sure na yung inyong email address ay active kasi magsisend sila dyan ng notification and confirmation sa inyong email address. Kapag mali or hindi active ang inyong email address, hindi kayo makakatanggap ng confirmation. So, ayan guys, meron akong email address and confirm email address. So, uulit-ulitin nyo lang kung anong nilagay nyo dun sa email address. Ulitin nyo lang yung pagkasulat dito sa confirm email address. So, sa last name, like for example, ilagay ko dito Juan. Okay. Sa last name, ibig sabihin apelyido mo, given name, pangalan mo. So, lagay ko dyan. So, ayan. So, ilagay natin dyan. So, dito ilagay nyo yung last name, given name, at saka yung middle name mo. Ilagay mo dyan. So, make sure na tama ang inyong spelling ng inyong apelyido, ng inyong pangalan, at saka ng inyong middle name. Kasi nga, kapag nakapag-process na ng inyong passport, mahihirapan kayo niyan sa pag-correct kasi marami naman kayong papeles na isa-submit doon mismo sa DFA. So, make sure na dapat lahat ay tama at walang mali. So, make sure double check talaga. So, ayan. Proceed na tayo sa date of birth.
sa date of birth, itong ibig sabihin yan, month yan, ilagay ko dito yung, like for example, January. Dito sa DD, ibig sabihin date o petsa, ilagay ko dyan. At dito naman sa 4 na Y, ibig sabihin year, kung kailan ka ipinanganak. So, ibig sabihin, like for example, ilagay ko dito, 2000. So, ayan. January 1, 2000. So, ito ay halimbawa lamang. So, sa gender, kung anong kasarian mo, so, ilikay ko dito. Like, for example, female. So, ibig sabihin, babae ka. Pag male naman, ibig sabihin, lalaki ka. So, click mo yan. Sa CV status naman, click natin dito yung arrow banda sa bandang arrow dito sa bandang kanan. So, click natin to. So, dito, pipiliin nyo kung single ba kayo, kung married ba kayo, kung widow ba kayo, separated, annulled. So, like for example, sa akin ilagay ko dito, married. So, click ko yung married. Kung single ka, ilalagay mo dyan single. So, ito, example lamang ito. So, sa birth legitimacy, click natin ito. So, ilagay mo dyan kung legitimate ka or yung legitimate guys, ito yung ipinanganak ka, nakasal yung iyong parents. Kapag illegitimate child ka, ibig sabihin, ipinanganak ka sa labas or ayun nga, ipinanganak ka sa labas. No, diba? So, ilagay natin dito yung legitimate child. Kasi kasal naman yung ating parents sa totoong tatay natin at nanay natin. So, dito na tayo sa country of birth. So, okay na yan. Philippines, nakalagay na siya. Proceed na tayo sa province. So, sa province naman, so, pipiliin natin kung anong probinsya tayo pinanganak. So, like for example, sa akin, ilagay natin dito Negros Occidental na. So, lagay natin dyan. City or municipality, lagay natin for example, hanapin natin yung Bago City. So, click natin yan. And after that, click nyo yung next. So, always click next. So, ayan. So, malapit-lapit na tayo. So, ayan guys, andito na tayo. Ayan, dito naman sa father's information, ilagay nyo dito yung apelyido ng inyong tatay. Like for example, nakalagay doon sa akin is Santos ba yun? Santos. Na. So, Santos Mario. Lagay natin Mario. At saka palagay natin Juanito. So, ayan. Ito ay halimbawa lamang sa last name ng father's information. So, inilagay ko lang dyan. So, apelyido ng tatay mo. Ayan, apelyido ng tatay mo. Given name, pangalan ng tatay mo. Middle name ay yung middle name ng tatay mo. So, country of citizenship, nakalagay na automatic Philippines kasi Pilipino naman yung aking tatay. So, proceed na tayo sa mother's information. Sa mother's information, take note guys, ilagay natin yung apelyido sa pagkadalaga ng ating nanay. Hindi yung apelyido na gamit na ngayon ng inyong nanay dahil nga kasal na, no? So, ibig sabihin, maiden last name, apelyido ng nanay mo sa pagkadalaga. So, ilagay natin dito. No? So, ayan. So, lagay natin dito. So, ayan, lagay natin dito at saka middle name. So, sa pagkadalaga ito. Okay?
take note again, maiden last name, apelyido ng nanay mo sa pagkadalaga, given name, pangalan ng nanay mo, at saka maiden middle name ay middle name ng nanay mo sa pagkadalaga. So, pag okay na mga ka-viewers, proceed tayo. So, sa country of citizenship, so yung nanay ko ay Pilipino, so automatic na nakalagay Philippines. So, ayan na. So, dito na tayo sa spouse information. Sa spouse information, ilagay mo dito kung may asawa ka. Ayan, ilagay mo dito kung may asawa ka. Kung wala, wag mo lang ilagay. Kasi sa akin naman, kaya nga merong spouse information kasi married ako. So, kailangan kong i-fill upan yung spouse information dahil nga meron siyang asterisk na nakalagay dyan. So, kailangan talaga ilagay natin yung pangalan ng ating asawa. So, lagay natin yung apelyido ng ating asawa. So, Juan. Okay. So, okay. So, country of citizenship, lagay mo dyan kung anong country. Kung halimbawa foreigner yung asawa mo, pipiliin mo lang dito yung country kung anong country nga ba yung asawa mo. So, lahat dito andito man, makikita mo yan dyan. So, kung ito ay kung foreigner yung asawa mo. Pero kung Pilipino, lagay mo na automatic na Philippines naman dyan. So, next tayo. Click natin yung next. So, andito na tayo, no? Note, please bring your proof of Philippine citizenship by election, naturalization, reacquisition, and the date of your personal appearance. So, andito na tayo mga ka-viewers. So, dito sa application type, so, click natin ito. So, halimbawa, kung bago ka pa lang nag-a-apply, click nyo yung new. Pero kung magre-renew kayo, check nyo lang yung renewal. Pero kung nawala naman yung inyong passport, check nyo yung lost. So, sa akin, ilagay ko dito halimbawa, ay new. Basis of the Philippine citizenship. So, click natin ito. Lagay natin by birth. Kasi ipinanganak naman tayo na Pilipino by birth. So, ayan. Foreign passport holder. So, lagay natin no kasi wala naman tayong foreign passport holder. Pero kapag meron kayong foreign passport holder, ilagay nyo dyan yes. Pero halimbawa sa akin, dahil nga wala akong foreign passport holder, i-check ko yung no. So, emergency contact person, pwede ilagay natin yung ating nanay or tatay. So, kailangan kasi naka-asterisk na kulay pula. So, like for example, ilagay ko dito yung aking pangalan ng aking nanay. So, like for example lang ito, no? So, ayan. Tapos, contact number ng inyong magulang. So, huwag kalimutan, country code. Ayan. So, ayan. So, halimbawa, meron na tayong emergency contact person. Ilagay natin dyan yung emergency contact person ng ating magulang or kung sino yung malapit na kontakin ng DFA. Halimbawa, kung ano may mangyari sa iyo or whatever. So, kailangan meron ding contact number. Pagkatapos niyan, i-check nyo yung next. Ayan. So, proceed tayo. Dito naman sa current address. Dito sa current address, ilagay nyo dito yung kumpletong address ninyo. Halimbawa, barangay, lagay natin barangay,
Barangay Saplok, Purok Kilingkingan, Bago City, okay, Negros Occidental, Philippines. So, ayan. Dito sa current address kung saan kayo nakatira ngayon. So, ilagay nyo yung complete address. So, dito sa city, ilagay natin kung anong city ka. So, province, state, or country, lagay natin dito yung province. So, lagay natin Negros Occidental. Okay. Occupation, like for example, kung anong trabaho mo. Like for example, house, bisag this, sales lady. So, occupation, ibig sabihin kung anong trabaho mo. Okay. Dito sa office number, wala naman siyang asterisk. So, pwedeng lagyan, pwedeng hindi. So, sa akin, hindi ko siya ilaglagay yung office address kasi hindi naman siya required. Depende sa'yo kung gusto mo ilagay yung office number nyo. So, sa office address, pwede rin ilagay mo yung office address kung saan ka nagtatrabaho. Pwede rin hindi. So, pagkatapos nyan, sa akin nga pala dito sa office number, hindi ko na siya nilagyan, no? Kasi wala namang asterisk. So, sa office address, dito sa office address, hindi ko na rin siya iniligay kasi hindi naman siya required. So, pwedeng lagay mo siya o hindi. Sa akin, hindi ko na nilagay. So, magpo-proceed na tayo. So, next, check natin yung next. Ayun, malapit-lapit na tayo. So, guys, dito sa mga information na to, tawag nito, i-check, i-double check natin yung information natin kung tama. Kasi dito, may nakikita kayo, edit. So, ibig sabihin, i-check nyo yung inyong information kapag may mali. Bago nyo i-save. So, sa personal information, ayan, okay na. So, sa Juan Santos. So, ayan, okay na. I-check nyo na lang yan. So, alright. So, okay na. So, pagka okay na guys, kapag okay na lahat-lahat, ito, meron kayong appointment. So, your selected appointment schedule is February 1, 2024, time 9 a.m. to 10 p.m. on site Bacolod. So, ayan yung inyong appointment. So, pagkatapos nyan guys, huwag nyo kalimutan yung i-click yung box na I'm not a robot. So, click nyo yan. Ayan, click nyo. And then, click nyo yung I am not aware. So, and after that, confirm. Click nyo yung confirm. So, dito naman sa payment. Nakikita nyo dito, may payment na tayo, ha? Meron na tayong payment. So, dito sa payment, pipili kayo kung paano nyo ito mababayaran, via online or via counter. So, please check a processing type. So, pipili tayo ng processing type of payment. So, meron ditong regular processing, 950 lamang ang babayaran, pero tatagal ito ng 12 working days. So, makukuha nyo ito within 12 or 13 days sa DFA.
meron namang special processing. Kung gusto nyong madalian, magbabayad kayo ng 1,200 pesos. Approximately siguro mga 3 days or mga ganyan-ganyan or mga 1 week. Siguro wala akong idea dito sa special processing pero mabilis ito. So, pipiliin natin yung regular. Click natin itong regular. Tapos, please choose a payment method. So, dito naman sa payment method, mag-iisip-isip talaga kayo kung paano yun ito mababayaran. Kasi pag nagkamali kayo ng pag-select ng payment method nyo, ay minsan hindi maipaprocess ang inyong payment. So, maghihintay naman kayo ng another 24 hours or another 30 minutes. Depende. So, dito sa Visa experience ko, yung debit or credit card, hindi ito nag-function. Hindi ito gumagana. So, dito naman sa e-payment, kapag meron kayong Maya, pay via Maya, pwede nyo itong i-click. Pero sa akin, pipiliin ko siya ngayon, over the counter payment to be made at authorized payment center. Pay via Buy Center accredited merchant. So, click ko muna yan. Explain ko yan mamaya sa inyo. So, other services, ito automatic na pick up yung inyong gagawin. Ibig sabihin sa pick up ay ipipick up nyo mismo doon sa may DFA kung saan naka-address ang inyong passport. So, doon nyo ipipick up. Ibig sabihin, personal kayong pupunta doon para kunin ang inyong passport. So, pag may time kayo, basahin nyo lang yan. So, eto, meron silang note. So, please refer to the designated passport pickup location below. Ibig sabihin, dito nyo ipipick up ang inyong passport sa address na ito. Doon kayo pupunta sa Bacolod, Robinson Bacolod, 3rd level, Robinson Place, Bacolod, Barangay Mandalagan, Bacolod City, 6100. So, doon kayo pupunta at para kunin personal ang inyong passport within the 12 or 13 days after of your appointment. So, proceed tayo sa summary. Dito sa summary, meron ditong particulars, passport fee, 950 pesos. So, quantity, isa lamang kasi isa lang yung order mo. At saka amount, 950 pesos. At the total of 950 pesos. So, proceed tayo. And then, dito, click natin yung Pay Now. Ayan. Please be reminded of the following. Ito, provision of passport fee. So, fees must be settled. Ito guys, merong reminders. So, sa fees, kailangan mababayaran mo ito within 24 hours. Kapag hindi mo ito mabayaran within 24 hours, ibig sabihin, hindi ito maipaprocess. Fees must be settled within 24 hours upon receipt of the reference number. Your bank may not be available on weekends and holidays. Ibig sabihin, hindi available magbayad or hindi available ang Saturday and Sunday kasi walang office hours. Available lang mag-process Monday to Friday. So, ayan. So, click natin to ha. Basahin nyo lang ng basahin, okay? Importante na within 24 hours o sa isang araw, mabayaran mo ito. Hindi dapat lumampas ng 24 oras. Kapag lumampas ito, mapapawalang visa ang iyong processing fee. Ibig sabihin, babalik ka na naman ulit, magpa-process ka na naman ulit. So, kailangan within 24 hours,
mabayaran mo ito. So, click lang natin yung agree sa baba. Huwag kalimutan. Ayan, ito yung agree. Click natin yung agree. Ayan guys, click nyo yan ha. Pag hindi nyo na-agree yan, hindi talaga kayo makakapag-proceed ng payments. So, ano naman to? Okay, done yet. Click natin yung ito sa baba. Proceed to payments. So, click natin yung proceed to payment. Okay. So, ito guys, may note sila. So, yung note, ayan. Basahin nyo yung note. Note. A 50 pesos convenience fee will be added. Please settle over-the-counter payments within 24 hours. Your bank may not be available on weekends and holidays. Ibig sabihin, hindi available or hindi available ang inyong bayad sa Sabado at saka Linggo or mga holidays na mga araw. So, ibig sabihin, magbabayad talaga kayo ng inyong payment para ma-process within Monday to Friday at saka yung mga during office hours talaga. Hindi included yung mga holidays. Okay? So, proceed tayo. So, ito, sa general guidelines, pwede kayo magbayad sa cash. Pwede kayo magbayad ng cash sa Bayad Center, Robinson Malls and Supermarket. Pwede rin sa may LBZ. Pwede rin sa Ibis, Perahub. So, sa USSC, through Money Villarica, or through 7-Eleven, or so many more. So, basahin nyo lang dyan kung saan kayo pwede magbayad, okay? Andito lahat kung saan kayo pwede magbayad. So, puntahan nyo yung mga outlet na to at dalhin nyo yung inyong reference number confirmation. So, kapag wala kayong reference number confirmation, syempre hindi kayo makapagbayad, 'di ba? Kasi hahanapin sa inyo yung inyong reference number ng inyong DFA para ma-confirm ang inyong bayad at ma-process ang inyong passport. So, proceed tayo. So, meron ditong this mode of payment is request for. So, makikita nyo dito guys, meron silang convenience fee na 50 pesos. Kaya, ang total niya nagiging 1,000. Kasi nga may charge sila na 50 pesos. So, approximately yung normal yung iyong babayaran sa passport is 950 pesos, pero may additional tayo na babayaran na 50 pesos kaya nagiging 1,000 pesos. So, click lang natin yung proceed. So, click natin yung proceed. So, are you sure you want to proceed? Click mo yung confirm. Ayan, confirm. So, ayan na. Meron na tayong ayan, ito guys, papakita ko sa inyo ha. Pay in cash at Bayad Center branches. So, this mode of payment is requesting for, meron na siya. Yung status mo is, nakita nyo dito yung status, pending. So, ayan. Nakikita mo dito, pending. No? Pending. Expiration, January 27, blah, blah, blah. So, makikita mo yan. Kailangan within bago mag alas 12 ng gabi, kailangan mabayaran mo ito. Kung hindi mo ito mapaprocess. So, ayan. Within January 27, bago mag alas 12,
bago mag alas 12, kailangan mabayaran mo ito. So, ayan. So, proceed tayo. This receipt is not your e-receipt. Hindi pa ito yung iyong receipt talaga. Kasi wala pa kayong reference number. So, ito, pwede nyo itong i-print. So, print nyo ito. Kung gusto nyo i-print. Pero kung hindi, okay lang. So, tapos na kayo guys. Check natin yung ating email address. Ayan. So, meron sa taas, email address. Ito. Makikita nyo. Saan nga ba yung email address ko? Dito sa taas, makikita nyo may email address. Punta tayo sa ating Gmail. So, cancel natin to. Ayan. So, cancel natin ulit. Cancel. So, ayan. Puntahan natin ating Gmail kasi meron tayong email na matatanggap galing sa ating DFA at kailangan makuha natin yung reference number para makapagbayad tayo doon sa mga branches na kailangan natin puntahan. So, check natin yung ating Gmail. So, click lang natin yung ating Gmail. So, click ko ito. So, dito naman, so, i-click natin yung ating Gmail. Ito na, meron na tayong DFA Passport Appointment System Payment Reference. So, dito, makikita mo, Dear Maria Juan, reference number. So, ayan, yung ating reference number. So, dito sa reference number na to, mga bayad center sa Villarica, sa LBC, para pambayad. So, papakita ko sa inyo mamaya kung paano ba bayaran, kung paano nga ba, ano nga ba ang itsura ng inyong official receipt. So, meron na tayong DFA Passport Appointment System Payment Reference. So,